Please be seated. Once again, good morning. Good morning. Our gospel reading this morning, kung namati ta, is about Jesus and His disciples, and at the same time, si John the Baptist po ug iyang mga disipulo, murabag na sila sa usa ka part lang sa suba, and then si John the Baptist nagbunyag po siya, o si Jesus o yung mga disipulo nagbunyag po sila. And then naay murag storya-storya nga nigawas between sa mga disciples ni Juan magbubunyag kung sa ka Hudyo nga kanang katong lalaki mo to imong gitestify, ikaw may nagwitness dato nga mo to siyang Mesiyas, pero karon tanawa siya namunyag na siya. Sumurabag ilang ginahuna ba nga agoy nanatay kompetensya ni sumuto ilang istorya kang Juan. But John the Baptist, si Juan magbubunyag, answered them, in a way nga that is humble, and at the same time nga dali masabtan sa iyang mga disipulo. Okay? Pride is arguably the most deadly and evil of all sins because it's at the root of all other sins. Okay? So, kung tanawon nimo sa lain nga perspective ang atong gospel today, makaingon ka nga unsa man yung mga disipulo ni Juan magbunyag nga mga garbuso basag kayo kay ba man agpakig kompetensya, ba man nagunahuna sa kompetensya, di ba? So, today we will talk about pride. So, anday ni, and opposite sa pride. Unsa may opposite sa pride? Humility, di ba? Pagpaubos. Ang opposite sa garbo is pagpaubos. Okay? So, Satan, most likely original sin is pride. So, most likely ang si Satanas, o pasanay mong Satanas, he was Lucifer, di ba? Ang probably ang ihag yung pinaka-root, ang pinaka-ugat sa iyang sala nganong nahimo siyang Satanas, nganong gitambog sa gikan sa langit padulong sa yuta, garbo. Okay? Garbo. Sa giingon dia sa Isaiah 14:14, nga niingon siya nga, I will make myself like the Most High. Nga dapat mapareha ko sa kuan tabing makagahom. Okay? So garbo, di ba? Pride was the bait Satan used to tempt Eve when he set aside what God has said and assured her that if she ate of the forbidden fruit, she would be like God. During sa panahon ni Adam and Eve, garbo gihapon ang gihimong paon para kang Eve nga kumukaon ka dani nga prutas, maparehagi ka sa papareha na ka sa Ginoo. So, kuan gyapon kanabang dili man to temptation, dili lang disobedience, pero kung tanawon nimo sa lalong bagid nga perspektibo, pride gyud ang gibahog ni Satanas. Kinahanglan nga mahimo kang garbuso nga dapat kung bright siya, dapat bright ko. Kung ako silingan na TV, na akong TV. Diba? Kung nangutang siya, mangutang ko. Kay garbo lagi. Diba? Kung gwapo siya, magpagwapo ko. Ano ba? Mana pride. Okay? Thus, as Christians, we must constantly battle pride and grow in humility. Kita nga mga Kristohanon, we are being dealt with this every second sa atong pagkinabuhi isay Kristohanon. Ang garbo, ginadil na to ni, dili lang ang mga dili pa Kristohanon, kundi labi na gid kita. We are being dealt with this. Kay si Satanas ayang ganahan dula-dulao na nakara mga Kristohanon. Mao ginayang ganahan, mga favorite na niya. Favorite ang tanan ni Satanas actually. Mo na nga kinahanglan gyud ato ginang batukan siya. Okay? Ato ginang bugnoon gyud siya. Pero unsaon na to pagbugno? Kung kita mismo wa ta kabalo unsaon pagsugod pagbugno, di ba? If anyone easily could have fallen into the trap of pride, it would have been John the Baptist. Kung naamanggali tao nga dali ra kayo nga mahulog sa trap sa pride or mahimong garbuso, it was John the Baptist. Pwede gito sa maghinambog nga minaw mo na ako'y gipadala ha, ako'y gipadala sa Ginoo, ako'y kuha na mag-andam, okay, salo mo diya.
Tosno po niya. Okay? Pwede dito siya. Maghinambog nga, ako gipadala, ako gipinili ko sa Ginoo, di ba? John enjoyed immediate popular success, di ba? Tungod pod sa mga gibuhat ni Juan magbubunyag, dali kay siya nahimong sikat, no? So batayan ginato ning kaning mahimutang sikat kay basing dito ta mapadulong sa pasikat, di ba? Muna, pwede gito sa mahimong garbuso. Pero John the Baptist clearly understood God's sovereignty. Okay? So I will share with you 2 points and then other mga sub-points, okay, sa akong homily today. So number 1, humility stems from understanding who God is. Ang pagpaubos, nagika na siya kung atong tinuoray nga nasabtan kung kinsa ang Dios. Masabtan na to ang kuandya. Masabtan na to kung unsa din ning tinuod nga pagpaubos, okay? John replies to his disciples, worded report, a man can receive nothing unless it has been given to him from heaven, okay? As Jesus emphasizes, no one can come to me unless it has been granted him from the Father. He is saying that his role as the forerunner was given to him by God and he must stay within that role. Kaya bang, kung nasabta nato kung unsa kagamhanan ang Ginoo, di kita makapanghinambog. Instead, makapaubos kita. For example, like si Juan magbubunyag. Nasabta niya nga ang iyahang role sa kalibutan is to prepare the way for the Lord. Okay? And mo encourage sa mga tao nga pag hinulsol mo sa inyong sala. Nasabta na iyang role. Kita mag-usahay. Example, sa ministry, no? Kung unsa atong role, dili po diha. Maghinlo kong CR nga, wa ka kailan ako, manlantaw ako. Diba? Ingana ang tasay, say mamili ta sa atong role. Okay? Nga ipa-apply man ko nimo, imo ko pasilig-silig diha. Nga mahugawan akong makupo. Dili man buhaon sa akong kuan, sa akong beauty care, beauty regimen. Diba? Sa akong pagwapa. Pag-ulan ko nagpahinlo sa akong kuko. Ano mang lampaso man ko para sa among community. Diba? Say, kana bang di ta kasabot kung unsa di atong role. Okay? Nga mao na nga it will lead us nga mahimutang garbuso. Okay? Di ta kasabot nga diha ta gibutang sa Ginoo and God put us there for a special reason because diha ka gitawag sa Ginoo. Whatever ministry you have right now, wherever you are right now, God put you there because He has called you there. Amen. Tungkol kay gitawag ka diya, okay? Mao na ang mong purpose, okay? Saint Paul applies this to us as gifted members of the body of Christ. Okay? In 1 Corinthians chapter 12, verse 4 to 6. Ingon diya, now there are varieties of gifts, but the same Spirit. And there are varieties of ministries, but the same Lord. There are varieties of effects, but the same God who works all things in all persons. And then in verse 11, but one and the same Spirit works all these things, distributing to each one individually just as He wills. Okay? So, klaro kay giingon ni sa 1 Corinthians, no? Adunay nagkalain-lain nga gasa, but usa lamang ka espiritu ang naghatag ana nga gasa. Dunay nagkalain-lain nga mga ministry, pero usa ra ka Ginoo nga imong gialagaran ana nga ministry. Okay? And in verse 11, niingon diya nga, but one and same Spirit works and all these things, distributing to each one individually just as He wills. Okay? Subay sa kabubuton sa Ginoo. Mao na nga ayaw pagbuot kung unsa ang imong ministry karon. Okay? Ayaw pagreklamo kung asa ka gibutang sa Ginoo karon. Tungod kay gusto sa Ginoo nga mahimo kang mabungahon anang dapita.
diha ka gitawag. Kung gitawag ka pag-acolyte, make sure nga sa imong term as part of the acolyte ministry, make it productive. May mo kang mabungahon diya. Kung gitawag ka mahimong clergy, because you know the calling of a clergy is forever and ever. Amen man na siya. So make sure nga you make it productive po. Amen ba mo ana? Ayaw reklamo because although ang delegation, ang pag-assign siguro gimandate sa atong obispo, but the authority coming from the bishop comes from God. Okay? Di ta kasupak anak. Bisan pag di ka kasabot yung ganun, dili man ko sa siya, gibutang. Ganun, ako may gipag-grass cutter, ano yung mga sakbot. Ako may gipatrim, ano yung mga bulak sa liyo. Diba? Tapos, sige ako arsa-arsa. Marag ganyan akong role gate, basta na-party, tig-arsa sa lamisa. Diba? Ano yung pangutana? Trust God. Amen? Amen. Okay? Ikaduha nga punto. Humility stems from understanding that Jesus is the Lord and Christ. In our gospel, in verse 28, John reminds his disciples that he has said that I am not the Christ, but I have been sent ahead of him. Clearly, John knew that Jesus was the Christ, the promised Messiah. Okay? Then in verse 29, John uses an illustration from a Jewish wedding. Okay? So, humility, stems, or ang tinuod nga pagpaubos nagagikan kung atong tinuray nga nasabtan that Jesus Christ is the true Lord and King. Okay? Tunod lang, diyan na ito makuha nga wag ito ang ikipanginambog. Just like, si Juan magbubunyag sa atong gospel, iyang gibutang sa illustration sa katong kasal, katong bridegroom and bride. Ningon si John the Baptist nga yang gi-example nga that Jesus is the bridegroom. Siya ang groom. And ang pamanhonon ang iyang simbahan. Ang role ni John, matod pa niya, siya kuno ang best man. Ang best man ba sa kasal? Sa lalaki bitaw, best man. Makakita ba rin kang kasal nga ningon ang best man nga, ayaw hawit, ayaw mo pag-kiss the bride, ayaw mo pagpakasal. Kita di kang best man nga naging anak sa kasal. Kung sa role sa best man, naroon sa kilid, nagpakpak. Yay, kasal na gyud. Mora na iyang role. And clearly, John the Baptist in his ministry life clearly understood nga ang iyang role was just like the best man. Okay? Preparing the way para sa groom, okay, nga moabot ang iyahang pamanhunon. Okay? And ingon ang atong gospel nga so this joy of mine has been made complete. So mara na ang role niya. Okay? Nalipay ra sa igo sa nalipay para kang Kristo o sa katawhan ni Kristo. Mara na ginayang role. Okay? His role was to take the bride to the bridegroom and then get out of the way. Mura na yung role nga, dalon niya ang katawhan sa Diyos, ngadto sa Diyos. Okay? And then wala na dayon, exit na dayon siya. Ano ra? Okay, wala na yung mga kuan nga sa palayan akong kuan niya. Kailangan ko wala na. Mura ginanasabtan niya nga God is sovereign, ang Diyos gamhanan. And nasabtan niya that Jesus Christ is Lord. Okay? And first subpoint, humility comes from understanding that I am not the Christ. Okay, kini. Say man God, mahimot tang garbuso tungod kay gusto nato makig-level sa Ginoo. Gusto nato nga ang atong understanding pod level pod sa Ginoo. Sabton ginato na nga we are not Christ. Bisan kami nga mga clergy, we are not Christ. We are also followers of Christ. Aron pod kamo nga mga katawhan makasunod pod mo namo. Sama sa gingon ni San Pablo nga imitate me as I imitate Christ. Si Pablo mismo wala na ingon siya nga ako ang Ginoo. No. Imitate me, awata lang ko as I imitate Christ. Okay? Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. For it is by grace that we have been saved
Verse 9, so that we cannot boast anything out of it. Okay? Pinabi lang sa grasya na luwas ta. Verse 9, aron wala tayo ikapanginambog. Okay? Huwag ito ang ikapanginambog, di ba? Muna nga, sabton kung mo action na gitag level sa atong kaugalingon diha sa Ginoo, pagbantay. Kay basin nahimo na pud kang kinsa na pud kang appointed son of God. Pagbantay. Okay? You may think, well, there's not much danger that I'm going to start thinking that I am the Christ. Sayang, no? Tanga, kaya man kay, yung nga, we should have the mind of Christ. So, pag nasa ko ang pangunauna sa Diyos, gidoon na pug ko. Dili. Okay? Dili. Atong sabton nga, di ta Ginoo. Okay? It's not our job, to be God. It's our job to serve and follow God. Okay? Humility stems from understanding that everything I am and have has been entrusted to me by God to be used for His purpose and glory. Okay? John recognized that his unique role in history was not something that he had achieved by his own brilliance or hard work. Kini. Di na ko magkinahanglan Ginoo kay kaniya akong tanan na akong na-achieve karon sa akong kinabuhi. Ako ni paningkamot, wa mo'y apil na. Way apil ang Ginoo na. Oh, come on. Magmata na ta. It's not our own intellect. Isa pag ikaw ang pinaka-bright sa tibok kalibutan. Pero kanay mo pagka-bright, mumhura na sa abog na or muta na diya sa Ginoo. And in the first place, it's your intellect did not come from yourself, but it came from God. Amen? Huwag kita angay ka panginambog. Okay? Kana bang, nga magsimba mo kung magsimba ka man ko nga, dato naman ko, magtukot ko akong simbahan. Nga mag-ampo man ko nga nanamatan na akong di kinahanglan, kwarta, kabayat ko sa akong mga bills, makakaon man ko, sa kano saan ako gusto, palit sa mga gusto. Mag-ampo ko man ko. See, tanawa ang pag-arrogante sa tao. Okay? And believe me, the truth hurts. Sakit yun ang kamatuoran. Okay? Kung nahigo ka karon, it's the Holy Spirit that's convicting you. Okay? The Apostle Paul reminded the arrogant Corinthians, what do you have that you did not receive? And if you did receive it, why do you boast as if you had not received it? Okay? This is such an important lesson to keep in mind at all times. All of my gifts, abilities, and opportunities come from God and by His grace alone. Kinahanglan ato gipahinumduman ang atong kaugalingon nga kining akong mga abilidad, kining akong status sa kinabuhi, kini ang mga opportunity o pabor nga niabot sa akong kinabuhi, gikan ni tanan sa Dios o pinaagi lamang sa iyang grasya. Amen. Amen. Wa gyud kay contribution bisa pag miingon ka nga grabe na akong overtime, grabe na akong paningot, nagdugo na akong singot, nagdugo na. Grabe na nakita akong likod, sige trabaho. But it all comes from God, okay? Kaya kung wala ang tabang sa Ginoo, wag tayo mabuhat. Ato ginay-acknowledge. And if we acknowledge that, then we begin to realize nga layo ra kay ta sa kaliber sa Ginoo. And diha magsugod. Okay? That is the first step to being humble, to have that true and genuine nga humility. You i-acknowledge nimo nga wala kay mabuhat kung wala ang Dios. And lastly, humility is maintained by having a proper definition of success in the ministry. Okay? So, just like sa atong gospel nga, ang mga disipulo ni Juan, ingon sila ni Juan nga, ningon niya mga disipulo nga, kanang rabbi or teacher, kato imong gi-testify atong kan, to na namunyag na, kanang
murag di ka maibog, di ka batig kompetensya. Okay? Okay na? Success in the ministry, okay, sa atong mga tagsa-tagsa ka ministry, success sa ministry is not defined kung pila ka buktaw may nipakpak nimo, kung pila ka buktaw nag-compliment sa imo after sa inong simba. Okay? Success in the ministry, okay, number 1 comes from humility. Ikadua, success in the ministry is manifested diya sa imong paglahutay mismo sa imong ministry. Mao nang tinuod nga success sa imong ministry. Dili nang success nga daghan lagi kigpakpak nimo, woo! Magi ka mo kanta, magi ka mo tukar. Pero man lang gani abot og 2 ka bulan, man mo na. Di ba? Sa kani lahutay. Sometimes a man's disciples are more zealous for his reputation than he is. Kay ato manggong say ampingan ang atong reputation, baka natong reputasyon nga kinahanglan di gini madaot. Di gid ni mamansahan og bisan unsa. Ampingan ko gid ni, kay maor gid ni. Ang apik ka panghinambog. Come on. Wala lagi tayo ka panghinambog. Okay? Wala tayo ka panghinambog. On one occasion, when the Spirit came on 2 young men in the camp of Israel, Joshua was Moses' helper, said, Moses, my Lord, restrain them. But Moses replied, are you jealous for my sake? Kana bang, say manggod kaning loyalty or allegiance nato sa usa ka tawo, sometimes it will make us kana bang garbuso. Okay nga, ayaw naghilab. Yun sa man, ako itong balsa na to, naghilab ka? Ayaw. Okay? Kaya abi nato nga gitanaw nato ang tanan nga kupitinsa sa clergy, ang mga ministry dire, kupitinsa sa mga ministry po dire, ang isig ka ministry. Sige ra ba puro ra mga dance, sige kina minsan sa wali. Kitapod mga kan asher magpanpunta para i-mention puta ni bishop sa wali. Say nahimo ng contest kung kisay pinakanindot ka ministry sa simbahan. Ayun, wala tayo nga na kasing-kasing. Amen? Di ito maglumbaan ay diri. Amigo tang tanan diri. Higala ta diri. Isara ka sa akong giingon kayo na, isara ka Ginoo nga itong dilagaran. Kaya lahat ng itong ministry, pero isara ka Ginoo. O isara ka Espiritu ang naghatag ang nangagasan na naakadya ang ministry. Okay? So ayun na, tanaw sa inyong tapad. Di niyo mo na kontra, igna nga di ka kontra. Igna nga di ka kompetensya. Ina, I love you. Okay? Bantay lang na siya. Nindot ka sa mudalag cross ha. Ako paging nindoton. Nga mas maayo pa ko mudalag cross. Duhaon ako ka cross pagdala. Kanang sobraan bitaw na to kapasikat bitaw sa ay. Diyan ka ba tagin mamukmok gyud katong kinabuhi. Nga masubraan tag kapasikat. Kay gusto ginato absan. Baon sa ingon ni Bishop, love one another. Dili love one another. Maglumbaan ay magutap palabaw god. Love one another, imbis love one another, nasa diri, dapat din ko. Manang love one another. Ayaw lang itong love another one, ha? Kaya lang, love one another. Di ba? Lumbaanay, contest, abi na to, nga naatang tanan, abi na to, nga ang atong pagpangalagad sa Ginoo, muranig contest, nga naglumbaanay, gitagid, kinsay mauna makasulod sa langit. Mayuntag pangsirad-an mo dito. Sige maglumbaan na di ba? Magligpitan mo ito ni San Pedro. Okay? The lesson is, we are not in competition with other churches or other ministries. Okay? If they're preaching the gospel and teaching God's word, then we're on the same team. We can rejoice that the Lord's work is prospering, even if our work is not as large as the other work. Our responsibility is to be faithful with what the Lord has given us to do. Muna to responsibilidad ko. Unsay gihatag sa Ginoo sa ato, okay, whether gamay na ang ministry, dako, or gasugod pa lang, or dugay na, ang responsibilidad na to is we have to be faithful. Nang lamemot ng matinudaanon, anak, na ministry. Nagpuan sila, nag-live streaming sila. Kita po, palit po mag-live streaming po taga to. Sawagoy ka palit good.
Kay gusto lagi mangigrumba. May pangubay simbahan kay kuan gyud nindot kay lang mga lights, nindot kay lang mga sound system. Palit po ta nato. Ayaw. Balik-balik naman balik kaning teaching about humility, balik-balik naman ni pero balik-balik man ni balik-balik ni tudlo. Tungod kay every second sa atong kinabuhi mastumble mangita. O may perfecto nato dani about humility. And then sometimes we understand kanang humility kana bang mingon pag naimo compliment nimo nga uy maayo kayo mo pag-serve ganina. Glory to God. Dili nga nang humility ha. Kay usay abi nimo sige nimo glory basig maanpog ka basin og mahulog og ka sa trap nga sa false humility. Okay? Kinapoy gitawag nga false humility. Kanang dili mao nga humility ba abi nimo pero sa imo na yung sulod dyan nga, nanas, yes. Mag-ina, pamunaw na ba nga, pero tanaw niyo sa gawas nga, glory to God, hallelujah. Pero sa iya rin sulod sa yung kasing-kasing day kay, salamat na pansin bagit ko. Yung tao, kalorisan. Diba? Whether masulti ka o glory to God, pero wala ko kuningon wala na ito nag-judge ka, tanan nag-ingon nga glory to God, kuha na sila false humility, okay? Kay again, ang maka-judge dili kita, ang nakakita sa pagkasing-kasing ang ginora. And kung ang atong kasing-kasing is pure and genuine, mo-manifest na, magawas na sa atong kinabuhi. Because the scripture says that out of the abundance of the heart, the mouth speaks. And not just our mouth, but also our action speaks. Okay? Okay. Sukuk ka? Wala sukuk. Wala sukuk. Isa pag mag-ising-isik ka, pero makita mo gawas ginaingan, sukuk ka. Diba? Isa pag mayong kagarboso, pero kung ang imong sulod, ang imong kasing-kasing, nalata na sa pagkagarboso, mo gawas ginain pagkagarboso. Okay? Isa sa orin magtago. Okay, all is revealed before the light of Christ. Okay? Amen? So, manatong timanan, you have to be responsible and committed sa salig sa Dios sa ato Okay? Muna na. And then, we then begin to understand that all things were created and all things came from the one who is sovereign and almighty, which is God. Amen? So I hope nga this morning we once again learn, kanang nakaamgo ta about true humility nga kung ang gitudlo sa kalibutan competition, dapat kinahanglan gid nga flat gid imong tiyan, dako gid imong dughan para mapansin ka sa mga tao, kinahanglan mag-ana jud sa TikTok kuan gid para mapansin ka. No. Garbong na yana. Okay? So lang ila magkuan god kay para mapansin ko. So di mga kinahanglan magpapansin sa uban. Ngano man? Because Psalms 139 verse 14, you are fearfully and wonderfully made by God. Okay? So wala agi nang hunahuna nga kana siya imo nang kalaban, imo nang kompetensya. There's no such thing as competition. Ang kinahanglan tong buhata kung unsay gipabuhat sa Ginoo sa imo. Amen. And that is our gospel and our homily for this morning. Good morning. Please stand.